Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Para sa ating kwento ngayon, alamin natin ang dalawang babae at ang kanilang sinapit sa kamay ng mga lalaki na kanilang pinagkatiwalaan. At para nga sa una nating kwento, talakayin natin ang istorya ng isang dating OFW. February 2022, halos isang buwan matapos mawala, natagpuan ang dating OFW na wala ng buhay at nakabaon sa isang lupa sa Infanta, Quezon. At ang mas nakakahindik pa, ang biktima ay inapuyan bago siya tuluyang inilagay sa ilalim ng lupa. Ang biktima ay kinilalang si Renelyn Fulgencio, 40 years old. Ayon sa mga balita, si Renelyn ay may asawa at residente ng Laguna. May isang anak si Renelyn at para maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak, nagtrabaho bilang Overseas Filipino Worker o OFW si Renelyn sa Hong Kong. At pagdating niya nga sa Hong Kong, nagtrabaho siya sa isang bar. Mapagmahal, mapagbigay at mabait. Ganyan ilarawan si Renelyn ng kanyang pamilya. Pero makalipas ang ilang taon, nagpa siyang umuwi si Renelyn sa Pilipinas, kung saan naging karelasyon ang isang pulis na nakilala lamang bilang Ronel. December 2020 nang nagkakilala sina Ronel at Renelyn ng personal. Ang pakilala ni Ronel kay Renelyn, siya ay hiwalay na sa asawa. Labis namang nasaktan si Renelyn nang nalaman niya na may karelasyon na teacher si Ronel. At pagkatapos, nalaman pa ni Renelyn na may dalawa pang ibang girlfriend ang lalaki. Subalit kahit na ganon, mas nanaig ang pagmamahal ni Renelyn kay Ronel. February 8, 2022, nang natanggap ni Renelyn ang chat ng nanay ni Ronel na pinapapunta siya sa bahay ng ginang sa Laguna. Kaya naman February 9, 2022, umalis si Renelyn ng kanilang bahay na nakasuot ng 3/4 white blouse, cream na pants at sandals. At iyon na nga ang huling beses na nakita si Renelyn ng kanyang pamilya na buhay. Dahil nang sumunod na araw, hindi na nakontak pa ang babae. Labis naman ang pag-aalala ng pamilya ng dating OFW kaya agad silang humingi ng tulong sa mga pulis. At nag-file nga ng missing report ang pamilya ni Renelyn sa Los Baños Police Station para sa kanyang pagkawala. Subalit lumipas ang ilang araw, hindi pa din nakita si Renelyn. Nagkaroon na lamang ng usad ang kaso nang may natagpuang labi sa Infanta, Quezon, na 109 kilometers ang layo mula sa bahay ni Renelyn. February 10, 2022, nang may nahukay na labi ang isang resort utility sa Infanta, Quezon. Agad na ipinaalam ng trabahador sa mga pulis ang kanyang nakukay. February 15 nang natanggap ni Renita, ang kapatid ni Renelyn, ang balita mula sa mga pulis tungkol sa labing nakita. Tinawagan si Renita ng mga pulis dahil siya ang nag-file ng missing person report tungkol sa nawawala niyang kapatid. Napaiyak na nga lamang si Renita nang makita ang labi. Dahil para sa kanya, ang labi na nakita at si Renelyn ay iisa. Hindi nga kaaya-aya ang sinapit ni Renelyn kaya hustisya ang sigaw ng kanyang pamilya para sa dinanas ng dating OFW. Ang labi ay nakitaan ng tama ng bala sa ulo. Bukod doon, kalunos-lunos din ang sinapit ng labi dahil ito ay may bakas ng pagkasunog. Sinabi naman ng pamilya ni Renelyn na dapat imbestigahan ang boyfriend nitong pulis na si Ronel dahil siya ang huling kasama ng babae. Pero dumaan ang mga araw at linggo, walang naging usad ang kaso. May 3, 2022 nang lumabas ang balita na dumulog sa police station ang pamilya ni Renelyn. Ayon sa salaysay ni Renita, huling nakitang buhay si Renelyn ng February 9, 2022 habang patungo ito sa Laguna upang tagpuin ang kanyang live-in partner na si Ronel. May nakuhang kopya ng CCTV ang mga pulis na hindi naman na isinapubliko pa. At ayon nga sa kuha ng CCTV, magkasama sina Renelyn at Ronel habang pasakay sila ng isang jeep ng February 9, 2022. Batay naman sa sinumpaang salaysay ng nanay ni Renelyn na si Juanita, matagal na umanong may relasyon si Renelyn kay Ronel. Sinabi din niya na madalas mag-away ang dalawa kapag humihingi ng pera ang pulis kay Renelyn. Ayon pa nga sa nanay ng biktima, malakas ang kanilang paniniwala na may kinalaman si Ronel sa pagkamatay ng kanyang anak. Lumapit na nga sila umano sa mga pulis dahil hindi umano gumagalaw ang kaso sa Criminal Investigation and Detention Group ng Quezon. Ipinag-utos naman ng Police Regional Office 4A ang pagbuo ng isang Special Investigation Team o Special Task Force para masusing pagsisiyasat sa kaso at upang panagutin ang sinumang pulis na sangkot sa karumal-dumal na krimen.
Inuutos din niya ang pagbibigay ng proteksyon sa pamilya ng biktima habang hindi pa nalulutas ang kaso. Ayon sa isang balita, sinabi din na iniimbestigahan na ang pumatay kay Renelyn at ito nga ay ang boyfriend niyang pulis na si Ronel. Kasabay noon, tinanggal naman ang pulis sa station kung saan siya naka-assign at inilipat sa ibang police station. June 25, 2022 nang dumulog na sina Renita at Winita sa programa ng isang senador para manghingi ng tulong sa kaso ni Renelyn. Ayon kay Juanita, ang huling kausap daw ng kanyang anak ay ang nanay ni Ronel, ang boyfriend ni Renelyn na pulis. Madalas daw kasi magpatuloy ang nanay ng pulis kay Renelyn na mag-withdraw sa ATM. At nang umalis noon si Renelyn, maglo-loan umano ang nanay ni Ronel kaya pinapunta niya si Renelyn sa Laguna. Sa programa, sinabi ni Renita na may asawa ang boyfriend ng kanyang kapatid. Alam din daw ng asawa ni Ronel ang tungkol kay Renelyn. Bukod sa legal na asawa at kay Renelyn, may iba pa palang girlfriend si Ronel. Sinabi pa ni Renita na hindi magkaaway si Renelyn at ang girlfriend ni Ronel ayon sa palitan nila ng mga chat. February 10, hindi na nga makontak pa ni Renita si Renelyn at doon na siya nag-alala at ang kanyang pamilya. Pero nang tawagan nila ang tatay ni Ronel, hindi naman daw nakarating si Renelyn sa kanyang bahay. Naniniwala naman si Renita at Juanita na ang labing natagpuan ay si Renelyn. Ayon nga sa mga gamit na nakuha sa tabi ng labi, katulad ng pantalon, bra at necklace. Bukod doon, ang lugar na madalas puntahan ni Renelyn at Ronel ay ang lugar kung saan natagpuan ang labi. Sinabi ni Ninita sa programa ng senator na kilala nila si Ronel sa pangalan lamang na John. Dahil ayaw umanong ipaalam ni Ronel ang tunay niyang pangalan dahil siya umano ay may intel at may hawak ng kaso ng pinatay ng mayor sa Los Baños, Laguna. Ibinunyag ni Juanita na isang linggo bago mawala si Renelyn, sinabi ng kanyang anak na inaway siya ng kapatid ni Ronel. Simula kasi na nagpupunta si Renelyn sa bahay ni Ronel, ang galit ng kapatid ng pulis ay tila nawala nang madalas magbigay ng pagkain at regalo si Renelyn sa kapatid nito. Pero simula nang hindi na nagdadala si Renelyn ng mga pagkain at mga regalo, nakakarinig na siya ng masasamang salita mula sa kapatid ni Ronel. Natakot nga umano si Juanita para sa kaligtasan ng kanyang anak dahil nabalitaan niyang gumagamit ang kapatid ni Ronel ng ipinagbabawal na gamot. At matapos ang isang linggo, hindi na nga umuwi pa si Renelyn. Nakwento pa ni Juana na buong lakas siyang nagpunta sa bahay ni Ronel kung saan nakatira ang nanay nito para kumprontahin ang ginang. Pero napansin ni Juanita na tila balisa ang nanay ni Ronel at ayaw siyang kausapin na maayos na para bang may tinatago. Dagdag pa ni Juanita, nang nawala si Renelyn, hindi man lang daw nag-alala si Ronel para sa kanyang girlfriend. February 11, 2022 naman nang nakausap ni Renita si Ronel at ayon sa pulis, huli daw sila nakita ng babae ng December 2021. Hindi naman nagustuhan ni Senator Tulfo na matapos mahukay ang mga damit ni Renelyn, muli itong inilibing sa tabi ng presinto. At ang mas lala pa, napunta sa kamay ng pamilya ni Renelyn ang mga nahukay na mga ebidensya, imbis na ito ay dapat nasa crime lab. Bukod sa mga gamit, pati ang itaas na parte ng labi umano ni Renelyn ay hindi napunta sa crime lab matapos itong mahukay. Ayon kasi sa mga pulis, tinanggihan kasi ng crime lab ang ebidensya dahil mabaho raw ang mga ito. At sinabi din sa programa na ilang buwan na ang nakakalipas pero hindi pa din lumabas ang resulta ng DNA sa labi na natagpuan para ito nga ay makumpirma kung ang nakitang labi ay si Renelyn. Hindi maiwasan ng senador na mag-init ang kanyang ulo dahil sa bagal ng usad ng investigasyon. Katwiran naman na may hawak ng kaso, wala pa ang ingredient na kailangan sa DNA test at mahaba pa ang listahan ng kaso na kailangan ng DNA test. Maging ang pamilya ay dismayado sa bagal ng usad ng investigasyon. Idiniin pa ni Renita na imbis soko ang magukay sa labi ng kanyang kapatid, inutos ito sa tanod ng barangay. Napaiyak naman noon si Juanita nang nakitang nakasupot lamang ang labi ng kanyang anak at inihagis lang ito sa isang tabi na tila basura. Nakausap din sa programa ang Chief of Police kung saan dati naka-assign si Ronel. At ayon sa hepe, itinanggi ni Ronel na siya ang huling kasama ni Renelyn at wala siyang kinalaman sa sinapit nito. Sa sumunod na yugto ng programa, nakausap naman ng Senador si Ronel ang pulis na person of interest sa kaso ng pagkamatay ni Renelyn. Ayon sa pulis,
Under investigation na ang kaso ni Renilyn at wala siyang sasagutin sa mga tanong sa programa. Tinanong naman siya ng senador kung papayag ba siya na sumailalim sa isang lie detector test. Sinabi naman ni Ronel na nakausap na niya ang kanyang abogado tungkol dito at idini niya ang tungkol sa kanyang right to self-incrimination. Sinabi pa ni Ronel na kukonsulta muna siya sa kanyang abogado tungkol sa lie detector test. Sunod namang itinanong ni Ronel kung nasaan siya ng February 10, 2022. Ang araw kung kailan nga nawala si Renilyn. Hindi naman sumagot ang pulis dahil sasagot daw siya sa tamang lugar at hindi sa nasabing programa. Binigyan naman ng tsansa sina Renita at Juanita na makausap si Ronel. Pero maging sa kanila ay hindi sumagot ito kung nasaan nga siya ng araw nung nawala ang biktima. Idiniin naman ni Renita at Juanita na hindi marunong ang nanay Ronel na mag-chat. Kaya naman nagulat sila nang nakakuha sila ng kopya ng chat ng nanay ni Ronel at Renilyn. Idiniin pa ni Renita kay Ronel bakit hindi siya tumulong sa investigasyon ng kaso ni Renilyn. Sinabi din niya na kaya ayaw sumagot ni Ronel ay guilty ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Napakasakit nga para kay Renita ang nangyari. Dahil sobra-sobrang napakinabangan ni Ronel si Renilyn. Noon daw kasi nagpabili si Ronel kay Renilyn ng cellphone, laptop at mga mamahaling gamit. Sumagot naman si Ronel at sinabi kay Renita na maglabas na lamang sila ng mga ebidensya laban sa kanya para mapatunayan ang kanilang mga ibinibintang. Sa ikatlong bahagi ng programa, isiniwalat ni Renita ang tungkol sa ibang nakarelasyon ng kanyang kapatid bago ito nawala. Ayon kay Renita, ang unang nakarelasyon ni Renilyn ay isang member ng SWAT na si George. Subalit iniwan daw ni Renilyn si George dahil pineperahan lamang siya ng lalaki. Nang nagkakilala nga si Renilyn at Ronel, sinabi ni Renilyn kay Ronel ang lahat ng tungkol kay George. Humingi umuno ng tulong si Renilyn kay Ronel dahil may gusto si Renilyn na bawiin kay George. At ito ay ang motor na binili ng biktima. Bukod sa motor, may binili pa si Renilyn na mas mamahaling sapatos, damit at iba pang gamit kay George. Nang naging magkarelasyon nga si Renilyn at Ronel, gusto ni Ronel na mapasa kanya ang mga mamahaling gamit na binili ni Renilyn kay George. Ayon nga kay Renita, ang lahat ng mga gamit na ipinangbili ni Renilyn ay mula sa pera ng boyfriend ni Renilyn na isang Briton. At ito ay si Mark Anthony Sherwood. Si Mark at Renilyn ay nagkakilala sa Hong Kong kung saan nagtatrabaho ang dating OFW. Sobrang napamahal si Mark kay Renilyn at nagsama sila sa London kung saan nakatira ang lalaki. Hindi na din pinayagan ni Mark si Renilyn na magtrabaho pa sa bar kung saan niya nakilala ang Pinay. Ikakasal na dapat ang dalawa subalit hindi na nakabalik pa si Renilyn sa London dahil sa pandemya. At nang nalaman nga ng Briton na may karelasyong pulis si Renilyn, hiniwalayan na siya nito at hindi na muli pang binigyan ng pera. Para kay Renita, nang wala ng pera si Renilyn, gusto na itong iwan ni Ronel dahil wala nang nahuhutot ang pulis sa kanyang kapatid. Pero para hindi mangyari iyon, sinabi umano ni Renilyn kay Ronel na siya ay nagdadalang tao. Subalit kalaunan, nakakalungkot na hindi nga natuloy ang pagbubuntis na ito ni Renilyn. Takot na takot si Renilyn na baka iwan siya ni Ronel dahil mahal na mahal niya ang lalaki. Bukod kasi kay Renilyn, si Ronel ay may 3 pang karelasyon. Ito nga ay sina Mary Rose, isang teacher, Ruby Ann at JL na isang nurse. Ang hinala ni Renita kaya pinapupunta si Renilyn ng nanay Ronel sa bahay nito ay dahil nalaman ng pulis na hindi totoong buntis ang biktima. Bukod doon, ang isa pa nilang tinitingnan na dahilan kung bakit pinatay si Renilyn ay dahil nalaman ni Ronel na ang anak niyang dalaga na inaalagaan ng biktima ay nagkaroon na ng boyfriend. Masasabi nga na sanga-sanga na ang naging takbo ng kwentong ito dahil sa iba't ibang taong involved sa kaso. Ang naging boyfriend pala ng anak ni Ronel ay pamangkin ni Renilyn. Sa isip ni Renita, nagalit si Ronel kay Renilyn dahil kinonsinti ng biktima ang pagkakaroon ng boyfriend ng anak ng pulis. At ang lahat ng ito ay nalaman ni Renita at Juanita nang sila mismo ang nag-imbestiga tungkol sa pagkatao ng pulis. At August 17, 2022, nang ipinalabas muli sa programa ng senador ang resulta ng DNA test. At sa resulta, positibo na si Renilyn ang nahukay na labi sa Quezon. Tama naman ang bala sa ulo on sani kung bakit tuluyang binawian ng buhay si Renilyn. Ayon sa mga ebidensya, ang labi kung saan natagpuan ng biktima ay hindi ang lugar kung saan siya pinatay.
maaari umanong dun lamang iniwan ang labi ng biktima. At kahit masakit pa rin tanggapin ang katotohanan, nagpasalamat pa din si Juana dahil alam niyang matatahimik na ang kanyang anak. Sinabi pa ni Juanita na kailangang mabigyan ng hustisya at dapat na may managot sa pagkamatay ni Renalyn. Ayon sa ginang, walang ginawang masama si Renalyn. At ang tangilang maling ginawa nito ay nagmahal siya na maling tao. Sa huling lumabas na balita, sinasabi na nalipat lamang si Ronel ng istasyon at hindi naman natanggal sa kanyang trabaho. Walang balita kung napatunayan ba si Ronel na may kinalaman sa pagkamatay ni Renalyn at kung siya ba ay maaaring makulong. Ang pangalawang babae naman sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Ferrin Dia Anjani, 21 years old. Siya ay mula Indonesia at pang-apat sa 5 magkakapatid. Mahiyain, simple at masipag. Ganyan ilarawan si Ferrin ng kanyang pamilya. May natural na ganda si Ferrin kaya isang araw nilapitan siya ng isang manager para maging isang golf caddy. Ang golf caddy ay mga individual na siyang nagiging guide ng mga naglalaro ng golf. Trabaho din nila na dalhin ang mga bag, clubs at iba pang gamit ng mga manlalaro. Agad naman tinanggap ni Ferrin ang trabaho. At mula nga noon, hindi na nakapag-aral pa ang babae. Masaya naman si Ferrin na kumikita siya ng pera. At makalipas lamang ang ilang taon, inalok naman si Ferrin na maging isang sales promotional girl o SPG ng kanyang katrabaho. Sinabi ng kaibigan ni Ferrin na malaki ang kanyang kikitain sa trabaho na iyon. At para nga mas lalong makatulong sa kanyang pamilya, tinanggap ni Ferrin ang trabaho. Nagtrabaho sa isang bar si Ferrin kung siya nagpro-promote ng mga alak sa mga customer. Taong 2017, bukod sa pagiging promotional girl, pinasok na din ni Ferrin ang trabahong pagbibigay aliw. Napilitan siya sa ganung trabaho dahil nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang ina. At ang gamutan ay kailangan na pangmatagalan na panahon. Dahil doon, kailangan ni Ferrin na doble ang kitain. Para makakuha ng mga customers, gumawa si Ferrin ng isang Instagram account. Doon nga, laging pinopost ng babae ang kanyang mga larawan. Hanggang sa ng July 29, 2018, nakausap ni Ferrin sa Instagram ang lalaki na si Christian Ari Wibubu, 31 years old na mula sa Java, Indonesia. Si Christian ay nagtatrabaho sa front desk ng isang maliit na hotel sa Semarang. Agad namang minessage ni Christine si Ferrin at nag-reply ang dalaga. Para kasi kay Ferrin, kabisado na niya ang galawan ng mga lalaki. Kaya alam niyang si Christian ay potential niyang customer. Naging maganda naman ang pag-uusap ng dalawa at hiningi pa nga ni Christian ang WhatsApp number ni Ferrin. Walang pag-aatubili naman na ibinigay ng babae ang kanyang numero sa lalaki. Ang pakilala ni Christian kay Ferrin, siya ay may mataas na posisyon sa isang 5-star hotel. Labis namang namangha si Ferrin sa lalaki. At July 31, 2018, ang napagplanuhang araw ni Ferrin at Christian na sila ay magkita ng personal. Dumating si Ferrin sakay ng isang motor mula sa ride-hailing app na binook ng kanyang kaibigan. Si Christian naman ay dumating sakay ng isang Yamaha Mio na motor. Matapos mag-check-in sa isang motel, umakyat na nga ang dalawa sa kanilang kwarto. At makalipas ang ilang minutong pag-uusap, mayroong ngang nangyari sa dalawa. At matapos ang ilang araw, muling kinausap ni Christian si Ferrin para may mangyari muli sa kanila. At sa pagkakataon na ito, may hiniling si Christian kay Ferrin. Pero itinali ni Christian ang kamay ni Ferrin at tinakpan ang bibig ng dalaga. Nung una ay sumang-ayon naman ang biktima, pero napisigaw na lamang siya na pati ang kanyang paa ay itinali na rin ng sospek. At dahil nga may takip ang bibig, wala nang nakarinig sa sigaw ng babae na humihingi ng tulong. Matapos iyon, nilimas at ninakaw na ni Christian ang mga alahas na pagmamay-ari ni Ferrin tulad nga ng pendant, singsing, bracelet at anklet. Sa takot ni Christian na may makarinig, patuloy na nga ang pagsigaw ni Ferrin. Pinalo niya ang babae ng isang matigas na bakal na kanyang dala sa kanyang bag. Sunod namang ninakaw ni Christian ang pera at cellphone ni Ferrin. Pagkatapos, lumabas si Christian ng motel at sumakay ng kanyang motor habang iniwan sa kwarto ang walang malay ni si Ferrin. At bandang alas 10 ng gabi nang bumalik nga si Christian sa motel sakay ng isang Honda Jazz na kotse. Ang kotse ay nirentahan niya sa halagang 2,000 pesos. Maya-maya pa nag-intay ng tamang oras si Christian at saka niya inilabas si Ferrin na nakabalot sa pumot. Isinakay ni Christian si Ferrin sa loob ng kotse at saka umalis. Habang nasa biyahe, bumili si Christian ng 1 litro ng gas. At muling nagmaneho palayo si Christian.
August 1, 2018, bandang alas 2 ng madaling araw, narating ni Christian ang isang gubat sa Kundaran District. Humanap ng pwesto si Christian kung saan niya ibinaba ang walang malay ni Seferin. Nang mga oras na ito ay pinaniniwala ang buhay pa ang biktima. Pagkatapos, sinabuyan ni Christian ng gasolina si Seferin at inapuyan niya ang babae. At makalipas ang ilang minuto, tinapon ni Christian sa apoy ang kanyang panloob na damit at tsinelas mula sa hotel. Maya-maya pa umalis na si Christian para umuwi. Ang hindi niya alam at hindi tuluyang naapektuhan ng apoy si Seferin. Pero sa kasamang palad, agad ding binawian ng buhay ang dalaga. At nang bandang alas 7 ng umaga, natagpuan ng mga residente ang labi ni Seferin at tumawag sila ng mga pulis. Gamit ang fingerprint ng biktima, nakilala ito na si Seferin. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. At isa sa kanilang nakausap ay ang kaibigan nga ng biktima na nagbook ng motor sa sinakyan ni Seferin. Itinuro ng babae kung saang motel inihatid ng rider ang kanyang kaibigan. Mula sa motel, nakuha ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa kasama ng babae na nag-check-in. Ayon sa pamilya ng biktima, nawawala ang mga personal na gamit nito, kaya naniniwala silang pagnanakaw ang motibo sa krimen. Agad namang hinanap ng mga pulis ang lalaki na si Christian. Inutos nga ng head ng pulis na bantayan ang mga pawn shop malapit sa motel. Samantala, si Christian naman ay isinanla ang lahat ng kanyang ninakaw na alahas ni Seferin sa isang pawn shop at maging ang cellphone nito ay kanyang ibinenta. Ang lahat nga ng alahas ay umabot ng 55,000 pesos. Ang pera ay ipinangbayad ni Christian sa kanyang mga utang. Naging kahina-hinala nga para sa mga pulis ang galaw na ito ni Christian kaya sinundan nila ito sa isang dormitory. Tumugma nga ang itsura ni Christian sa suspect na hinahanap ng mga pulis na siyang pumatay kay Seferin. Pero hindi nila agad inaresto ang lalaki at naghanap pa ng maraming ebidensya. Na-recover naman ng mga pulis ang alahas at kinumpirma nga ng pamilya ni Seferin na iyon ang kanyang mga nawawalang alahas. At August 6, 2018 nang inaresto si Christian sa kanyang dormitoryo. Hindi naman na pumalagpa ang lalaki at sumama agad ito sa mga pulis. Dinala si Christian sa police station at sumailalim sa interogasyon tungkol sa pagkamatay ni Seferin. Agad namang umamin si Christian at sinabing siya ang pumatay at nag-apoy sa labi ni Seferin. Sinabi ni Christian na nauntog ng malakas ang ulo ni Seferin habang inilalagay niya ang labi ng biktima sa kotse. Inamin naman ni Christian na gusto lamang niyang nakawan ng babae kaya niya nagawa ang krimen. Pero sa huli, kinasuhan si Christian ng murder attempt at siya ay ikinulong. At January 2019, ang unang trial nga ni Christian. Dahil sa kanyang pag-amin at mga ebidensya, agad siyang napatunayang guilty sa pagpatay kay Seferin. At para sa kanyang ginawang pagpatay, siya ay hinatulan ng 28 years na pagkakakulong. At ngayon nga ay pinagbabayaran pa rin niya ang krimen na kanyang ginawa. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!